pagka ba nag-rule in favor of us itong Supreme Court, impeachable ba ito sa presidente? Pwede ba nating ipa-impeach ang presidente if ever mag-rule ang Supreme Court in favor ng inyong mga TROs? Actually, that is a very good question. Huh? Very good question, Boss Dada. And I would venture to say that, yes, it may be a betrayal of public trust. Okay? It may constitute as one of the grounds for impeachment, for betrayal of public trust. Note that the President of this Republic repeatedly state that he will not cooperate with the ICC and that he will not give any cooperation to the ICC, no? But he reneged on that promise. And besides, no, we already withdrew from the, from the ICC indeed. And there has been repeated declarations on his part that he will not surrender any of our citizens. So, akin, opinion lang yan. Opinion ko lang yan. Pwede ako magkamali. But as Dean of a Law School, as a professor of law, it may be a ground for betrayal of public trust. So, attorney, magsama-sama uli tayo para ipa-impeach. Pumunta tayo sa Kamara, sama-sama tayo, impeach natin itong presidente nito. Biro lamang po. Tayo ng ano, Pero pagdating attorney sa mga lawyers naman, online, nagbibigay ng kanilang opinion, palpak naman yung mga opinion na binibigay nila, pwede ba nating ipa-disbar na itong mga to? Wala namang mga utak eh. Pwede ba yun? Freedom of expression din Okay. yan. Boss. Mainit lang ulo na, di ba? Hindi, natanong ko lang kasi sabihan mo lang, supposedly, dapat siguro mag-usap kayo kay Dean Torion. Kay, di ba, may nagsasabi, according to Republic Act 9581, Section 17, the Republic of the Philippines may surrender. Ganon. Pero, ang bilang i-answer yun, Boss Dada, sir, pwede mo basahin buong Section 17? Nakalaad, doon sa ending part kasi, Boss Dada, pursuant to our existing extradition and treaties. Ano yung extradition and treaties? PD 1069 po yun. So, pwede mo siya isurrender but pursuant to extradition treaties. Ang ating kasing PD 1069 po, Boss Dada, yung extradition request, ipadaan mo sa DFA. Yung DFA, ipasa sa DOJ together with the attachments of the request for extradition. Tapos, yung DOJ, magpili ng abogado nila, mag-file ng petition sa RTC. So, dapat korte pa rin kung i-follow mo yung Section 17. Pero, sasabihin nila, but we do not apply extradition because ICC is not a state. An extradition is only entered into between and among state. Correct. Okay, so what will we follow? Surrender pala yun, surrender. So, what will be the operative law? Article 89. Ipabasa mo na naman sa kanila yung Article 89. I-review mo nga. Doon sa Article 89 po ng Rome Statute, if you have to surrender an accused, the surrender must follow the national law of the accused. Kaya wala talagang lusot dyan, Boss Dada. Sabihin mo lang, mag-usap na kayo ni Atty. Torion kung sino bang DOJ, tama. sabi ng DOJ, sila daw yung competent, Judicial authority. Maawa tayo doon sa kanilang kasi nag-calibrate yun nung hindi na ako nakapigil. If you will notice, Boss Dada, hindi ako nagpapa-interview for a long time kasi alam ko kung magpapa-interview tayo, makikinig yung kabila, mag-calibrate. Yung dean nga na kaibigan ko, nagpalabas ng kanyang statement sa Facebook and I was compelled also to answer kay baka ma-mislead yung mga tao. Nasite ko yung definition ng custodial state under Article 59. Aba, after 1 hour, ang stand ng DOJ, competent judicial authority na daw sila. Kailan ba naging competent, naging huwis ang mga piskal? Di ba? Piskal sila, hindi sila huwis. No? Doon nga sa kanilang department circular, they have always stated that their finding of probable cause is an executive function. No? And besides, Article 59, even if you will read the commentaries thereof, contemplates a judicial authority which is a court, not a prosecutor. Kaya lang, attorney, ito, yung lahat ng mga batas na sinasabi nyo, meron talagang violation of the law, di ba? So, Yes.
pwede ba natin talagang i-base na lang yung impeachment ni Marcos? Dahil talagang there's a violation na ginawa. Para tayong nagbigay ng isang kapwa Pilipino nang wala namang dahilan. Kung hindi Oo nga, political. First time ito, isurrender natin ang ating pinakamamahal pa na former president. Imagine, a Filipino citizen, sige tayo sabi, let us defend our national sovereignty. Yung sa WPS issue, West Philippine Sea. Oo. Let us defend. Yun, teritoryo, ito tao. Tao ha, isurrender mo sa ibang mga puti na hindi naman natin kilala. No? This is grave and magkape tayo niyan, Boss Dada. Masarap na kape siguro yan. Kasi, Baka impeach na natin. Pa-impeach na natin, no? Gaantay po kami sa inyo. Coach Ali. Attorney, sundan ko yung sinabi, no? Maganda yung sinabi na tungkol sa impeachment. At alam ko maraming Pilipino nag-aantay na sila naman ang ma-impeach. Ngayon, ito ba ay sedition? Kasi kung halimbawa ako manawagan na iboto natin yung, sa ating distrito yung mga congressman na alam natin ay supporters ng Duterte, nang sa ganon, come 2025, after the midterm election, tayo naman ang magsampa. Kasi kung hawak lahat itong sa leeg na itong si Tamba, hindi tayo makasampa ng impeachment. So, illegal ba yun kung manawagan ako? Manawagan ng taong bayan, boto natin itong mga PDP o yung mga supporters ni Tatay Digo, nang sa ganon, tayo magsampa ng impeachment. right yan. Right mo yan. Freedom of expression po ninyo yan. So, kaya nga kung manawagan tayo, dapat iboto sila Pastor Apollo Sikibuloy para sa Senado para pag may impeachment trial, ituloy talaga nila yung impeachment trial ni VP Sara Duterte. At least straight yung ating yung 10, 'di ba? Na 10 na tayo ngayon. Sila Attorney Raul Lambino, si Attorney Jimmy Bundok, no? Iboto natin sila lahat. Sila Attorney Vic Rodriguez, Congressman Marcoleta, no? At saka si Pastor Apollo Sikibuloy. At saka yung mga kongresista mismo na mga pro-Duterte, no? Walang kamalian yan. Right mo yan as a citizen and you have the right to assert that and you have the right to hark upon other people to vote for them. Maraming